Norman11 Abiary YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Shout out Suhel Iqbal Bati, Emmanuel Acosta, Mag-Ibon ng Muntinlupa Exclusive, Yobob Mini Abiary, Edsel Bulawit, Hino Bunyag, Geraldo Cuncio, Tushkar Mahapti, Derby Cortez, Tess Many Abiary, Lovebirds at iba pa, John Carlo Filuar, Darwin Liruna, Kuya Joms TV, Vince Rivera, Frederick Cunes, James Michael Salinel, Marvin Diego Tubias, Nihi Yuga. Hello, welcome back my fellow Kashababs. Update sa ating mga alagang ibon. Napisa na po yung isang itlog ng parisang kanilang mga inakay, split ino sa Lutino hen po. Kaso hindi po nag-visual yung pangalawang itlog po nila. Oops, naapakan po niya. Mukhang hindi po maganda yung posture ng katawan nung inakay po. Hanap po tayo kung saan po nating ililipat yan. Saka kaunti po yung nesting material, baka madaganan po nila mga Kashababs. Dito po sa kabilang nest box, dito po natin nilagay yung unang kapatid niya na pinaposter po natin. Yung pulang-pula po, yung kapatid nung kanina na Lutino na hen. Ito po yung anak niya na isa. Pinaposter po natin dito. Sa parisang Parblue split opa, saka green opa Ewing split Parblue po. Dito naman sa isang parisan po natin. Oops, yun. May napisa na rin po. Na anak po nitong Violet Opa saka Parblue Opa po. Blue Series po yung kanilang anak. Ayan po. May napisa na po. Kaso may dalawa pa pong itlog. I-check din po natin yan mga Kashababs. Tinitig lang po muna natin kung alin po yung mga napisa at mga hindi pa at ating ikakanling. Tulad po nito, yung isa fertile po, yung isa clear. Kaya inaaral po natin kung saan po natin sila pwedeng ipaposter. Tumitingin po tayo ng mga nest box. Try po natin dito sa may mga napisa na po ng mga inakay, kasi may kapatid po silang nasa itlog pa po at nahuli na po. Kaso fertile pa rin po mga Kashababs. Ayan po. Pero nagdadalawang isip po ako dahil tatlo na po sila doon na inakay. Tapos may dalawang itlog pa na hindi pa po napisa. Baka matanganan po. Kaya yun. Tulad po nito. Ito po yung anak nung kanina na Violet Opa saka Parblue Opa. Masyado po siyang payat saka mahina. Isa lang po yung anak nila, kaya isasama na rin po natin dito para tatlo na po yung inakay. At yung dalawang itlog baka alisin po natin kasi masyado na pong late. Kung mapisa pa po yan, mas maliit na po yung inakay na ipoposto ng nest box na nandito ng mga lovebirds. Baka masayang lahat at madanganan mga Kashababs. Ililipat po natin sila. Ganon din po dito sa anak ng green split ino, split opa sa Lutino hen. Yung nag-iisang yung pangalawang anak po nila, kasi medyo hindi po okay yung kanyang posisyon. Kaunti yung nesting material, tapos opposite po yung kanyang tindig ng kung paano po nila pakainin. Mukhang magiging splay legs po ito kung dito po to nila palalakihin. Kaya isasama na rin po natin dun sa isang nest box na may tatlo na pong inakay. Nang maalagan po sila ng tama. Total alam naman po natin yung kanilang mga kulay. Ito green po. Kitang kita naman sa kanyang mga maliliit na mga balahibo mga Kashababs. Kung green series ba o blue series ang isang ibon. O tingnan nyo po. Mali po yung kanyang baka parang mahina na rin po.
Dahil minsan nadadaganan po ng paa ng magulang. At least dito sabay-sabay po silang lalaki. At aware naman tayo kung ano po yung kulay nila, kung ano po yung magulang nila, kung sino po. At yung dalawang itlog, kukunin po natin. Ililipat po natin dun sa kanina na violet opa saka par blue opa. Total, dun naman talaga yung lokasyon nitong dalawang itlog na to. Late lang na hindi pa kasi napipisa para dun po natin ipapisa sa breeder pong yun. Ito okay na po tong apat po sila dyan. Dito po natin ilalagay mga Acacia Bobs. Total, fertile naman po sila. Ito po yung magpo-poster. Ang isa po dyan, anak po nila mga Acacia Bobs. Kaya ilalagay po natin yung isa, anak po ng par blue opaline saka green ewing opaline sable po. Kaya alam po natin kung kaninong magulang po yun. Kung nalilito po kayo, pwede po kayong maglagay ng label sa bawat nest box kung ano po yung ilalagay nyong itlog, kung sino pong magulang nila, nang sa ganun hindi po kayo malito. Ako kasi kabisado ko na po mga Acacia Bobs. Ito naman, clear po ito na itlog, kaya alisin na lang po natin. Wala pong ito, laman. Clear po. At habang dumadaan po ang pangalawang araw, ito pong naobserbahan ko, umaga pa lang po, 7:20 ng umaga, nagbi-breed ulit po yung ating basal na parisan na back to back blue opaline mga Acacia Bobs. Yung unang clutch po nila, yung po yung na-vlog ko, wala pong nag-succeed, pero ngayon po baka magkakaroon na po mga Acacia Bobs. Ayan po sila. Slow motion lang po yung lalaki mga Acacia Bobs. Oops, natumba po yung lalaki. Ayan po siya mga Acacia Bobs, mukhang napagod po siya. Yan po ang epekto pag continuous po yung kanilang movement, yung kanilang pagkasipag. Pero babalik naman po yan. Kumbaga sa count na 1 to 10, knockdown po siya mga Acacia Bobs. Ayan po, okay na po, nakatayo na po siya, kaso tapos na po yung bilang. Success po siya mga Acacia Bobs. After 4 to 5 days, ito na po yung apat na inakay na ating isinama, yung dalawang anak ng green split ino, split opa sa Lutino na pinaposter pa natin. Okay na po yung dalawa mga Acacia Bobs, pati rin po yung anak ng violet opa sa par blue. Okay na rin po yung kanilang katawan, malakas na rin po sila. Siguradong mabubuhay po ang mga to dahil magaling po yung pinaglagyan po natin na breeder. Magaling silang breeder, bumuhay saka mag-poster. Kaya wala pong mintis kung doon po natin ilalagay. Yun lang, kung maglalagay po tayo ng mga inakay, siguraduhin lang po natin na pare-pares yung kanilang laki nang wala pong maipit o maapakan, kasi malalakas na po kung malalaki naman yung kasabayan po nila, malit po yung nilagay natin. Ito na po rin po yung isa mga Acacia Bobs, yung pinaposter po natin sa violet saka opaline. Ayan po siya. Yung isa po hindi po nagmaterialize, hindi po natanggal sa shell, kaya namatay, inalis ko na po. Ito na lang pong natira, yung isa pong anak nung kanina, yung nagpo-poster dun sa apat. Ito po yung anak nilang, original anak po nila, kaya green po ito mga Acacia Bobs. Ayan po siya, nag-iisa. Gusto ko mang isama doon, kaso baka dito na lang po dahil masyado po itong malit kung isasama ko dun sa mga malalaki. At least buhay din po siya mga Acacia Bobs. Yan po yung ating pamamaraan ng pagbibreed. Dapat kabisado po natin kung sino po yung magaling mag-poster, mag-breed, mag-alaga mga Acacia Bobs.
Nang sa ganun sigurado pong mabubuhay po nila yung ating ipapaposter o ipapaalagang ibon, o kung anak man po nila yon. Hindi po tayo magdadalawang isip na ipaposter sa iba dahil alam po natin na talagang magaling po silang mag-alaga. Kaya yun po ang ating kikilalanin sa mga bawat alaga nating ibon. Kung sino po yung magaling mag-poster, mag-breed at mag-alaga ng inakay, dun po natin ilagay mga Kasha Bobs. Dahil bawat buhay ng inakay mahalaga mga Kasha Bobs. So dito na po nagtatapos ang aking vlog sa update ng aking munting aviary. At kung nagustuhan mo ang vlog kong ito, pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga Kasha Bobs. Maraming salamat po. Extra job, extra income. Hello my fellow Kasha Bobs. Mag-extra income po tayo, passive income kung sakali man na may magmi-message sa atin sa bridal car rental service. Dahil hindi naman po laging nakakabenta po tayo ng mga alagang ibon, kaya kailangan din po natin gumawa ng racket. Sa ganun hindi po masayang yung ating oras na nag-aabang lang sa bahay sa pag-breed or pag-check at pag-update ng mga ating mga munting alagang ibon mga Kasha Bobs. Kailangan din natin kumita para mabuhay, lalo't mababa ngayon ang presyohan ng mga ibon. Ito tungkol din to sa love ng dalawang taong nagmamahalan at sila po'y ikakasal. Nandito po ako ngayon sa Rosales, Pangasinan mga Kasha Bobs, at nilalagyan po ng dekorasyon yung aking sasakyan para po sa bridal car flower bouquet, dahil wala pa po kasing part po yun ng couples na sila pong mag-provide. Kaya ayan po. Tapos na po yung paglalagay ng flowers sa bridal car na siniservicean po natin. Ito po, ready for service na po yung bridal car. Exactly 1 o'clock, call time po. Yun, lalarga na kaibigan. Exactly 1 o'clock, lalarga na po ito. Punta sa church, dito po sa park ng Rosales. Ayan po siya. Hello my fellow Kasha Bobs. Reminder lang po, right now I'm serving bridal car service for newlywed, and we need to use and consume our time, not just staying at home. If we have some free time, we need to use it to earn income. Again, here's the bride pick up from the church. They're done. Ito po yung bagong kasal. Pipick up po natin sila mga Kasha Bobs. Finally they're married, and yun po, dito po sila sasakay. They'll be riding here. So stay tuned for my next vlog. But for my next vlog, still focus on lovebirds. This is just an extra income, extra job, extra vlog. This is just an extra vlog my fellow Kasha Bobs for my lovebirds channel. Again, thank you for watching my fellow Kasha Bobs.
are my first, and it has always been my dream to the rest of my life. Whatever happens, I promise to